What's up mga idol? Ngayong araw, gawa lang tayo ng short content natin. So, very simple lang naman. Itong content na to ay maaaring makatulong sa inyo as reviewer nyo, guide nyo sa pagkuha nyo ng driving license or pag-apply nyo ng non-professional license or professional driving license. Today, magte-take tayo ng online exam. Pero itong online exam na iti-take natin is hindi naman siya mismo doon galing sa mismong portal ng LTO. Pero itong website na pupuntahan natin is legit din naman siya. So yung mga questions dito is maaaring lumabas sa exam natin kukunin pagka nag-apply tayo ng professional driving license or non-professional driving license. Kaya kung ready ka na idol, tara, samahan mo ako. So punta lang tayo dito kay Google, tapos dito sa may address bar, i-paste lang natin yung URL. Ayan. ltoexamreviewer.com. Ayan. So, dito, meron kang choices, either Tagalog or English. So, syempre, Pinoy tayo, piliin natin Tagalog. Tapos, gagawa din tayo ng another set of content na English naman. So, para ma-compare natin kung ano ba yung mas mataas na percentage pag ba Tagalog na exam yung kinuha natin or English na exam. So itong exam na to, first time kong iti-take, so hopefully makapasa ako. Ang goal natin dito mga idol is at least maka 80% tayo, no. So 100 items yata tong exam na to. At least kailangan maka 80 tayo. Tara, start na natin. So, ayan, kinlik ko na siya. Ito na yung mga reviewer. Makikita nyo dito, test reviewer 1, 2, 3, 4, and 5. Ang iti-take natin, ito, test reviewer Tagalog test all. Ayan, this is the overall LTO exam reviewer you can take from this site in Tagalog version. It composed of 100 items to review and pass the actual LTO exam. Okay mga idol, start na natin. Close lang natin to. Okay? Now, question number 1. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? Ito daw, yung sign. Papasok sa sangandaan, sasanib sa trapiko pagpasok sa sangandaan, papasok sa sangandaan na may kalsada sa gilid. Itong mga ganitong road sign, madalas ko itong na-encounter kapag nasa Metro Manila ako or yung mga daanan papunta sa airport. So ito, piliin natin. Papasok sa sangang daan. Oh! Mali na agad ako mga idol. Unang tanong pa lang. So ibig sabihin, kapag na-encounter nyo tong tawag dito, tanong na to, alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? Ang tamang sagot pala dito mga idol is sasanib sa trapiko pagpasok sa sangandaan. Kakapinga muna ako, naantok na yata ako eh. Ayan. So yun mga idol, no? Mali na agad tayo, unang question pa lang. Pero okay lang yan, meron pa tayong 19 na chances para magkamali. So, huwag tayong matakot magkamali. Pero huwag lang nating sobrahan sa 20 kasi yun lang yung allowed natin. Ang target natin is 80. Okay, next question. Ano ba yan? Ano ang kahulugan ng patay sinding kulay pulang ilaw trapiko? Patay sinding kulay pula ng ilaw trapiko. Maghintay ng berdeng ilaw, bagalan ng takbo at tumuloy ng maingat, huminto at magpatuloy kung ligtas. So, para sa akin mga idol, since pula, patay sindi, ayan, huminto at magpatuloy kung ligtas. Check natin. Okay, nakabawi. Tama na tayong isa. Okay, next question. Ano ang kahulugan ng senyas trapiko na kulay pula na pabilog, octagon o baliktad na tatsulok? Baliktad na tatsulok. Baliktad na tatsulok. Ano ba yun? Nagtatakda o nagbabawal, nagbibigay babala, nag-uutos ng direksyon. Medyo tricky sa akin to. Hindi ko kasi na-imagine kulay pula daw na pabilog eh. Octagon.
or nakabaliktad na tatsulok. Siguro ito mga idol pipiliin ko, no? Nagbibigay babala. Mali na mali na naman ako dito. Nakakadalawang mali na agad ako, no? So, question number 3, mali agad tayo. Ano ang kahulugan ng senyas trapiko na kulay pula, na pabilog, octagon o baliktad? Pag na-encounter nyo, idol, yung mga ganitong tanong sa exam nyo, ang tamang sagot dyan, lagi nyo tandaan, is nagtatakda o nagbabawal. Yan. So, tatandaan ko yan. Okay, number 4. Alin sa mga sumusunod ng nakalarawan? Alin daw tong nasa larawan? Babala ng sangandaan, daan ng tren, bawal dumaan ng tren. So, mukha naman siyang railroad, no? Tsaka hindi naman siya sinabing prohibited, so hindi siya bawal. So, para sa akin, daan ng tren. Okay, tama. 2:2. Dalawang mali, dalawang tama. Yan, meron na lang akong 18 na chances para magkamali. So, yan, no? Pagka nalilito ko, bilangin nyo, idol, kasi i-comment nyo lang kung ilan na yung mali natin. Ayan. So, next na tayo, number 5. Ang dilaw na linyang putol-putol ay palatandaan na ipinagbabawal ang paglusot sa kanan o kaliwa, pinapayagan ang paglusot sa kanan, pinapayagan ang paglusot sa kaliwa. Ang dilaw daw na linya putol-putol ay palatandaan na, syempre, nandoon ka sa may lane mo, no? Broken. Ito, pinapayagan ang paglusot sa kaliwa. Okay, correct tayo dito. Pinapayagan. Question number 6. Ang busina ay ginagamit upang, syempre, makalikha ng ingay. Lalo na pang lakas ng busina mo. Kailangan gamitin mo ng malakas yun. Bago eh. The joke lang mga idol. Ayan. So, ipinaparinig ang magandang tunog ng busina. Ayan, yung mga idol nating pot-pot ng pot-pot dyan. O magbigay babala ng kaligtasan o pag-iingat upang maiwasan ang aksidente. So, para sa akin, syempre, ginagamit ng busina para makapagbigay babala ng kaligtasan o pag-iingat upang maiwasan ang aksidente. Yan naman ang purpose niyan eh. Check. Correct tayo dyan. So, number 7. Ang dilaw na linyang tuloy-tuloy ay palatandaan na solid straight line daw to. Bawal ang paglusot sa kaliwa. Bawal ang paglusot sa kanan. Maaring lumusot sa kaliwa o kanan. Para sa akin, ito, bawal ang paglusot sa kaliwa. Okay, correct tayo dyan, idol. Number 8. Ano ang ibig sabihin ng puting linya sa daan? Puting linya daw. Hindi naman sinabi na broken eh. So, straight. Naghahati sa mga lanes na tumatakbo sa isang direksyon. Naghihiwalay sa trapiko na tumatakbo sa isang direksyon. Palatandaan na maaring lumusot ng pakanan o pakaliwa. Sa question na to, hindi naman kasi in-indicate how many lanes, no? So, medyo tricky. Naghahati sa mga lanes na tumatakbo sa isang direksyon. Kasi pwede din yan eh. Kapag nasa superhighway ka, meron doon mga solid straight lines eh. Kung papunta lang kayo lahat sa north or kung papunta lang kayo lahat sa south. Ngayon, naghihiwalay sa trapiko na tumatakbo sa isang direksyon. Palatandaan na maaaring, Ito para sa akin, no? Mga lanes na tumatakbo. Ito yung, naguguluhan ako dito mga idol, pero ito na lang ang choice ko. Naghihiwalay sa trapiko na tumatakbo sa isang direksyon. Tama ako mga idol. Tama tayo mga idol. No? Kapag na-encounter nyo to, ano daw ba ang ibig sabihin ng puting linya sa daan? Ito ang tamang sagot. Naghihiwalay sa trapiko na tumatakbo sa isang direksyon. Okay, number 9. Ano ang kahulugan ng berdeng ilaw trapiko? Siyempre, ano to eh, parang tumuloy, maaari ka ng tumuloy. Maaari kang tumuloy, bagalan lamang ang takbo. Senyas upang patakbuhin ang sasakyan. Huminto sa nakatakdang linya. Ano daw ba ang kahulugan ng green light? So, senyas na ito upang patakbuhin ang sasakyan. Okay, correct tayo dyan mga idol. Number 10. Ang pagmamaneho ng walang lisensya ay pinagbabawal ng batas at may kaparusahang 1,500. 1,500 at pagka-impound ng sasakyan ng hindi higit sa 10 araw, 1,000 pesos. Okay. Ang pagmamaneho daw ng walang lisensya, no? Okay. Ay pinagbabawal ng batas. Okay. Piliin natin to, yung 1.5 at may pagkaka-impound ng sasakyan ng hindi higit sa 10 araw. Check natin mga idol. Incorrect tayo mga idol.
So, ibig sabihin mga idol, kapag ka naka-encounter kayo ng mga law enforcer sa daanan at kayo ay nagmamaneho ng walang lisensya, say for example, nakalimutan mo yung driving license mo, so ibig sabihin nun, titikitan ka nila ng 1,500 pesos, pero hindi nila po pwedeng i-impound yung sasakyan mo. Kasi pinili natin tong sagot na to 1.5 at pagkaka-impound ng sasakyan ng hindi hihigit sa 10 araw. Pero incorrect yung sagot natin. So, ito medyo confusing. So, kung ano ba yung mga parang tamang sagot sa inyo mga idol, paki-comment niyo lang, no? So, ayan, check natin. Sabi kasi dito sa reviewer natin, 1.5 lang, hindi siya may impound. Kaya kayo may iba kayong sagot diyan, i-comment niyo lang dito sa video. Okay, number 11. So, tatlo na yung mali natin ng mga idol. Ilan na lang yung pwede natin maging mali? 17. Malayo-layo pa tayo. Nakaka-11 pa lang tayo. Tama ba? I-correct nyo ako kung ilan na yung mali natin. So, yun. Ang tamang gulang sa pagkuha ng lisensyang non-professional ay 17. Yan. Non-pro. Pag non-pro, 17 yan. Alam ko. Kasi 17 years old ako nun nung nag-apply ng student license. Ayan. Check. Okay. Tama tayo. Number 12. Siyempre, kitang-kita naman. Alin daw ba yung ano daw bang kahulugan nito? Nakalagay naman stop So, ayan. Tagalogin lang natin. Huminto ka. Okay. Correct tayo. Number 13. Ano ang dapat gawin ng isang driver kung ang lisensya niya ay nawala? Mag-apply ng duplicate license, mag-apply ng panibagong lisensya, mag-file ng affidavit of loss at mag-apply ng duplicate license. Sa naaalala ko, nung nalaglag yung wallet ko, nandun yung license ko. Sa lahat ng IDs ko, notaryo ko na nagpa-affidavit of loss ako, tapos yon nag-apply ako ng duplicate driving license ko. Pinakita ko lang yung notarized affidavit of loss ko. Okay, tama tayo dyan. Ito yung mga dapat nyong gawin idol kapag ka nawala yung license nyo. Mag-file kayo ng affidavit of loss. Dapat notaryado yan. Tapos pa-duplicate nyo na agad. Punta na kayo sa nearest LTO branch para makakuha kayo ng panibagong license nyo. Okay, number 14. Saang lugar hindi maaaring pumarada? Saan nga ba? Sa isang patunguhang lugar, sa nakatakdang paradahan, sa lugar na tawiran ng tao. Saan daw ba hindi pwedeng pumarada? Para sa akin ito, no? Siyempre, huwag mong harangan yung tawiran ng tao. O yun, tama tayo dito mga idol. Number 15. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? Parang yung gumuguhong bundok. O yun, mapanganib. Sabi, panganib sa nahuhulog na bato, sirang kalsada, matarik na kalsada. Ito siguro yan. Ito mga signage na to, no? Hindi naman ito masyadong nakikita kapag maakit kami ng Baguio o kung sa mga mountain ranges na pwedeng magkaroon ng landslide. Pero since yun na nasa larawan to, pipiliin natin. Panganib na nahuhulog sa bato. Okay, correct tayo dyan. Okay, number 16. Ito may X. So, ibig sabihin, bawal na agad dyan. Sa nakalarawan, jeep, bawal pumasok ang jeepney. Okay? Tama tayo dyan. Bawal pumasok ang jeepney. Okay, number 17. Ano ang dapat mong gawin upang malabanan ang pagod at antok sa mahabang biyahe? Alam mo mga idol, no? Kahit gaano ka katapang, ito yung hindi mo kayang labanan Yung antok. Kaya para sa akin, kung inaantok ka, magpahinga ka. Ayan, uminom ng gamot na pampigil ng antok, huminto paminsan-minsan at magpahinga, uminom ng alak bago magmaneho. Ito kasi minsan ako pagka pagod na pagod ako, tapos malayo yung biyahe, tinaantok ako. Ang ginagawa ko, nag-stop over ako sa mga gasoline station, tapos natutulog ako doon at least 1 hour. Kasi ang pagpunta mo naman sa isang lugar, hindi naman yan pabilisan mga idol, no? Tsaka maski, kahit sa buhay, kung paano mo yun in-enjoy yung biyahe mo. Wala namang humahabol sa'yo, hindi ka naman nakikipagkarera Hawak mo yung oras mo. So, kung napapagod ka at inaantok ka sa mahabang biyahe, huminto ka paminsan-minsan at magpahinga. Ito yung pinili kong sagot, pero hindi ko alam kung yun yung tama. Check natin.
Okay, correct tayo dito mga idol. So, yun yung lagi nyo tandaan ha. Yung mga nagmumotor dyan na inaantok. Tsaka yung mga nagmamaneho. Pag inaantok kayo, huwag nyong ipilit. Tumabi kayo sa gilid ng kalsada. Magpahinga kayo ng konti. O para safe kayo, maghanap kayo ng nearest gasoline station na madadaanan nyo. Magpahinga kayo bago nyo ipagpatuloy yung biyahe nyo. Okay, continue na tayo mga idol. Number 18. Kung ang nakasalubong mo ay may nakakasilaw na ilaw, ano ang dapat mong gawin? Yan, yung mga idol ko, yung hindi nagbababa ng headlight dyan. Yung sinenyasan mo na ibaba, nakatodo pa rin. So, anong dapat gawin? Silawin din! Silawin din, syempre. Hindi, joke lang mga idol. Kasi meron tayong mga riders na akala mong baseball field yung mga motor nila, yung sobrang lalakas ng ilaw, naka todo headlight na, meron pang mga tawag ba doon sa gilid na nakalagay, hindi ako masyadong pamilyar doon eh. O di kaya naman yung mga idol nating naka four wheels, no, yung sobrang taas ng ilaw, yung hindi marunong magbaba. Yan, kala mong natutulog pag nagmamaneho. So, ang ginagawa ko dito mga idol, kapag ako'y nakaka-encounter ng mga sasakyan o mga riders na talagang sobrang taas ang ilaw at sinenyasan mo na magbaba, gabi yan, no? So, ang ginagawa ko idol, tumitingin lang ako ng bahagya sa gawing kanan. Ayan. Para hindi ako ma-direct hit nung tawag dito, nung ilaw na kasalubong ko. So, ito, tignan natin. Titigan ang nakakasilaw na ito. Sige, titigan mo yan. Pag tinidigan mo yan, mamumuti. Pag gising mo, nasa langit ka na. Grabe. Tumingin ng bahagya sa gawing kanan. O, ito yan mga idol. Hindi ko na babasahin yung pangatlo. Pipiliin ko na to. Kasi yan ang ginagawa ko eh. Okay, correct tayo mga idol. Tama. So, ayan no. Baka lumabas to sa exam nyo. Tandaan nyo to mga idol ha. Pagka na-encounter nyo yung nakakasilaw daw na ilaw, huwag mo silawin. Tumingin ka lang sa kanan. Yamo lang siya. Okay, number 19. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? 2 meters. Bawal pumasok ang anumang sasakyan na 2 metro ang luwang. Bawal pumasok ang anumang sasakyan na hihigit sa 2 metro ang luwang. Hindi naman to bawal eh. Wala naman nakalagay eh. Ano ba to? Bawal pumasok ang anumang sasakyan na may 2 meters ang luwang. Bawal pumasok ang anumang sasakyan na hihigit sa 2 metro ang luwang. Medyo tricky ha. Hihigit daw. Tapos ito anumang sasakyan may 2 metro ang luwang. Ito na lang mga idol, yung una. So tandaan nyo mga idol ha, may 3 na akong mali. So pag nagkamali tayo dito, may 4 na. Pero sige, itatry ko yung aking luck. Hulaan ko yan. Hindi ko to alam eh. Incorrect mga idol. So 4 na yung mali ko, no? Out of 20. Na pwede natin maging mali. So, pagka pala na-encounter mo tong ganitong sign, ang ibig sabihin pala niyan, bawal pumasok ang anumang sasakyan na hihigit sa 2 metro ang luwang. Ayan, tandaan nyo yan mga idol ha. Okay, number 20. Okay, ito na yung pang last question din sa first part ng ating short video. So, okay, mapanganib ang paglikong kaliwa kaysa sa kanan sapagkat kailangan maging listo sa mga sasakyang nagmumula sa kaliwa at kanan. Mabilis sa sasakyan galing sa kaliwa. Maraming linya sa kalsada. So, liliko ka daw sa kaliwa, no? Medyo mas delikado siya kaysa sa pagliko sa kanan. Oo nga naman, tama kasi kung pa-straight yan, tapos liliko ka sa kaliwa, syempre yung mga kasalubong mo galing din doon. Minsan may mga lumiliko naman sa pakanan. So, eto, dapat kailangan maging listo ka sa mga sasakyan nagmumula sa kaliwa o kanan. Tama. Ito ang sagot. Okay, correct tayo dito mga idol, no? So, natapos na natin yung first part, yung 1 to 20. So, sa question na 1 to 20, naka-16 tayo ng tama, 4 yung mali natin. So, medyo hindi maganda yon, pero try pa din natin dahil meron pa tayong chances eh. At least may 16 pa tayo. So, meron pa tayong iti-take na 80 items. So, ikat ko muna tong video na to dito. Tapos, kita-kita tayo sa next set of questions. Question number 21 to question number 40. Thank you mga idol.